Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo ay nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ang kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang consummatum est, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consummatum est sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo. Na ito rin ang pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang mga gawang ginawa at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanlinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo ay narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili. Nang sa gayoy, hindi na maibalik ang nangyari ni Adam na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katuwiran ng Diyos. Isang mapagpalang oras po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago po ako magbigay ng ating tema ngayon na ating pag-uusapan o pagpapahayag, lalong-lalo na tungkol sa kaharian ng Diyos, nais po muna naming magbigay, pugay at hingiin ang dakilang gabay ng aming mahal na guro, ang aming mahal na supremo na siyang nagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas para sa buong mundo. Walang iba, His Majesty Supreme King Philemon Ondoc Riam Bonancia. Ganon din sa lahat ng mga nasa royal family, ng ating mga mahal na reyna, mga prinsipe at prinsesa, lalong-lalo na sa ating namuno ngayon sa kaharian ng Diyos, walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonancia, na siya ring Chairman President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Ganon din kay King Adolfo Riam Bonancia, ang ating Chairman President ng Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Sa lahat ng aking mga kasamahan, ng mga Board of Directors sa kaharian ng Diyos na na-assign sa bawat rehiyon ng Pilipinas, sa lahat ng mga provincial leaders, sa lahat ng mga municipal and city leaders down to barangay leaders, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. At nais ko po kumustahin ang aking mga kasamahan dyan sa Region 2. Ang Baltasar family dyan sa Quirino Province at mga kasamahan. Ang mga kasamahan ko na mga provincial leaders dyan sa Isabela. Diyan din sa Nueva Vizcaya, meron na rin po tayong leader doon sa Aurora Province, sa lungsod ng Dingalan. Ganun din sa Cagayan Valley, sa bayan ng probinsya ng Batanes,
at sa ibang mga probinsya na sakop ng Region 2. Lalong-lalo na ang ating isa sa mga leaders sa kaharian ng Diyos na sa kasalukuyan ngayon ay nasa United Kingdom, nandyan sa London, ang ating kapatid na si Reyna Shirley del Rosario. At isa rin nating kapatid na nandoon sa Kuwait, sa Middle East, si Princess Claribel Baltasar. At sa lahat ng nagsubaybay sa ating programa dito sa El Regnum Channel, maging sa The Kingdom of God Region 2 Official. So isang papagpalang oras po sa ating lahat. So mga kapatid, nandito na naman tayo sa kaorasan na ito at muli na naman tayo nga magpapahayag sa mga tema bilang karugtong doon sa nakaraang tema na binigay po natin na ukol po sa panukala o mga plano ng Diyos na ang sentro ng kaganapan sa ating panahon sa kasalukuyan sapagkat tayo'y narito na sa pang-7 milenyo. Yung last day of God sa kanyang second week. Ito na po yung kapahingahan ng Diyos. Bakit tinawag itong kapahingahan ng Diyos? Sapagkat lahat ng mga gawain na Diyos mismo ang gumawa ay natapos na. Kaya ang mga gawain na ito ay doon na sa mga kaniyang mga alagad, yung mga tumanggap ng iba't ibang katungkulan, lalong-lalo na sa pagtatag o pag-implement sa mga programa sa loob ng Dibino Gobyerno ng Diyos o The Kingdom of God. Na unang-una, paano ba gagalaw ang Dibino Gobyerno ng Diyos? Kailangan na makumpleto po muna natin ang mga manunungkulan sa bawat structural level sa kaharian ng Diyos. Unang-una, mayroon nang nagdala sa Central Office bilang kabuuang pamunuan sa kaharian ng Diyos sa katauhan ni Mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riam Bonanza. At ganun din sa bawat rehiyon ng Pilipinas, mayroon na rin. At ang ating mga provincial leaders sa bawat probinsya ay nandyan na yung mga namumunuan. Ganun din sa bawat bayan. At ang mostly na bakante pa ngayon, karamihan ay ang barangay level. Na sa anumang panahon na ipagkaloob ng Diyos, pagsisikapan natin na mabuo lahat yung mga barangay leaders na mayroong 42,046 barangay sa buong Pilipinas para ganap ang pagbuo sa loob ng pinagkaloob na panahon ng Diyos para unti-unti yung kanyang programa na magkaroon ng tunay na pagbabago. Yung pagbabago sa kalagayan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa ating pamumuhay, na wala ng gutom, wala ng paghihirap. Sapagkat itong bansa natin ay bansang pinagpala ng Diyos. Makilala ang mga Pilipino na lahing pinagpala ng Diyos sa buong mundo. Tayong mga Pilipino ay makilala na pinagpala ng Diyos. Sapagkat ang biyaya na pagdating ng araw, ito yung bubuhay sa ekonomiya ng buong mundo sa pamamagitan ng deuterium. Yan po ang everlasting wealth
na pinagkaloob. Isa sa mga bagay bilang karagdagan pagkatapos na mahanap natin ang kaharian ng Diyos. Sapagkat sinulat at sinabi ni Kristo, datapwat hanapin niyo muna ang kanyang kaharian, yung kaharian ng Diyos, at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag. Kaya yung mga kakulangan sa ating pamumuhay ay pawang idaragdag ng Diyos po yan. Pag nasunod po natin ang kaniyang protokol na dapat mahanap po muna natin ang kaharian ng Diyos. Kaya palagi po namin pinapatunayan sa inyo ayon sa kabilin-bilinan ng aming dakilang guro na siya nito ang nag-umpisa noon sa pagpapahayag tungkol sa isang bansa na nabigyan ni Kristo ng kaharian. Para hindi na po mahirap sa mga tao ang paghanap sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ang paghanap ng kaharian ng Diyos ay isang bagay na mahirap gawin sa tao. Lalong-lalo na kung hindi niya alam ang tungkol rito. Hindi niya alam ang mga sukat ng panahon kung kailan ito pinagkaloob sa isang bansa. Kung hindi niya alam kung ano ang mga propesiya na itinakda ng Diyos na kailangan maganap sa isang bansa na binigyan ni Kristo ng kaharian ng Diyos. Ayon sa kanyang sinabi doon sa mga taga-Jerusalem na hindi naniwala sa kanya bilang hari sa bansang Israel. Ang bunga ng kanilang pagtakwil sa isang hari doon sa katahuan ng ating Panginoong Jesucristo ay nagdulot ng pagkuha niya, paglipat niya sa kaharian. Kaya sinabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Ngayon, ang subject matter natin ay kung anong bansa. Direct to the point, mga kapatid, na sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, ang bansang Pilipinas ang nakatupad o nakaganap sa mga hula sa banal na kasulatan na ito ang bansang pinili ng Diyos para pagtayuan ng kaniyang gobyerno na noon ay naitayo o naitatag ng Diyos sa pamamagitan ng kaniyang lingkod na mga propeta, mga saserdote, lalong-lalo na yung namumuno sa kanyang gobyerno, yung hari na kanyang pinili. Kaya ganun din ang mangyayari sa Pilipinas ayon sa tadhana natin na dito sa ating bansa maitatag at naitatag na po ang kaharian ng Diyos bilang katuparan sa hula ni Daniel ng Diyos sa langit ay magtatag ng isang kaharian na mananatili magpakailanman. At ang kahariang ito, sisirain lahat ang mga kaharian na nauukol sa tao. Na ang mananatili lamang sa buong daigdig yung panukala ng Diyos, lalong-lalo na itong kanyang kaharian. At ito yung nagdadala ng pagbabago. Nababaguhin lahat ng mga bagay. Sabi ni Kristo na isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tunay at totoo. Tingnan mo lahat ng bagay ay kanyang babaguhin. Kaya ang pagbabago sa lahat ng bagay, unang-una, kailangang mabago natin ang ating sariling kaisipan.
hingin natin sa Diyos na bibigyan tayo ng pusong laman na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi yung puso na talagang matigas, na ayaw maniniwala sa mga palatuntunan ng Diyos tulad ng ginawa ng mga Hudyo noon, na kahit pinakitaan sila ng mga gawa ng Diyos. Sabi sa kasulatan, ito'y gawa ng Diyos. Ito'y kagilagilalas sa harapan ng ating mga mata. Kaya, yung mga gawain ni Kristo noon ay kagilagilalas sa mga mata ng tao, ngunit nanatili pa rin ang katigasan ng kanilang puso. Yung walang pananampalataya, yung hindi naniwala sa panukala ng Diyos. Kaya sa bagay, hindi po natin masisi ang mga tao noong unang panahon na pinatigas ang kanilang puso, na tinakpan ang kanilang mga mata para hindi nila makita ang katotohanan na dala-dala ni Kristo noon. Lalong-lalo na ang pagbigay sa mga tao ng aral. Siya'y nangaral sa bawat bayan sapagkat sa ganyang paraan siya'y sinugo ng Diyos, siya'y sugo ng Diyos, siya'y pinadala ng Diyos para mangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos. Walang pagkakaiba din dito sa bansang Pilipinas na pinapatunayan ng maraming panahon hanggang ngayon sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos na walang ibang bansa ang binigyan ni Kristo ng kanyang kaharian, itong bansang Pilipinas. Kaya unti-unti gagalaw ang pamamaraan ng kaharian ng Diyos, sapagkat ito rin yung dibino gobyerno ng Diyos. Pagsalitang gobyerno, may mga opisyalis, may mga nanungkulan na bahagi ng kanyang pagbabago, na kung noon isa lang hari ang namahala sa buong Israel. So ngayon dito sa bansang Pilipinas, isa lang ding hari ang mamuno sa kabuuan, ngunit kasama niya ang mga hari para matupad na siya ay tawaging King of all Kings. Siya ay hari sa mga hari. Yung mga hari na tinutukoy dyan, hindi po yung hari sa ibang bansa, na hindi nila dala-dala yung katuruan ng kaharian ng Diyos. Yung mga hari na dala-dala ang katuruan ng kaharian ng Diyos, yan lang po ang tunay na mga hari na kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. At yan po ay nag-umpisa na dito sa Pilipinas, na sa ngayon hindi pa masyadong mapansin sa karamihan, sapagkat ang talinghaga din tungkol sa kaharian ng Diyos ay tulad sa isang pinakamaliit na buto na itinanim, na sa unti-unting panahon, pag ito ay tutubo, ito rin ay pinakamalaking punong kahoy sa buong daigdig, na lahat ng mga ibon ay dadapo sa kanyang sanga. Lahat ng mga hayop sa kapatagan ay nasa lilim ng punong kahoy na ito. Na ibig sabihin na ito yung pinakamalaking gobyerno sa buong mundo. Kasi hindi lang po ito eksklusibo sa bansang Pilipinas, mag-umpisa lang sa bansang Pilipinas. Ngunit ang panukala ng Diyos na buong daigdig ay magiging kaharian ng Diyos. So yan ang isa sa kanyang mga panukala, na buong mundo ay magiging kaharian ng Diyos,
ayon sa kaniyang plano. Kung basahin po natin ang Apokalipsis 11:15 na ang sabi ay ganito, "At humihip ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit." Bakit malakas na tinig? Sapagkat ito po yung pangangaral sa himpapawid, lalong-lalo na sa social media. Kahit dito kami nangaral sa isang lugar, lalong-lalo na dito sa Purok, New Jerusalem, ay malakas na tinig pa rin sapagkat aabot ito sa buong mundo through internet. Kaya malakas na tinig, yan po ang ibig sabihin. Ano ang sabi? Ang kaharian ng sanglibutan ay naging sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo, at siya'y maghahari magpakailan-kailanman. So, walang hanggan ang kanyang kaharian. Kaya isa po sa kanyang mga programa na sa pagpapatupad ng kanyang gobyerno ay babaguhin niya ang lahat ng mga bagay. Lalong-lalo na ang tungkol sa mga bagay na ito na kung babasahin po natin dito sa Apokalipsis 21:4, ang sabi, "At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkaroon ng kamatayan, hindi na magkaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na." So yan po ang mga kalagayan ng tao sa loob ng maraming henerasyon buhat ng nagkasala si Adam. At ang pagtapos sa mga kalagayang ito na inyong narinig ay mayroon pong palatandaan na kailangan ang huling Adam, ang pangalawang Adam na tagalangit, ay magiging espiritu na magbibigay buhay. Naganap na po yan sa katauhan ng ating dakilang guro. Hindi po kami mahihiyang sabihin sa inyo na ang huling Adam na dumating dito sa bansang Pilipinas, sa bagong Mesopotamia, dito sa bayan o siyudad ng Dapitan, walang iba, si mahal na Hari Philemon Ondok Riambonansa, para matupad at wakasan, mabago ang dati o lumang kalagayan ng tao, para matupad rin ang kalooban ng Diyos na sa huling araw, which is pang-7 milenyo ang huling araw. Pagkatapos ng 2,000 taon o pagkatapos ng 2 araw ng Diyos. Isang araw ng Diyos ay katumbas ng 1,000 taon na isa sa uli ng Diyos ang buhay na kanyang kinuha noong unang panahon na sana ang tao ay mabuhay bawat araw ng Diyos o bawat 1,000 taon. Kaya nga ito po yung dahilan kung bakit si Kristo ay maghahari ng 1,000 taon, sapagkat yan po ang pruweba na unti-unti na niyang ibabalik. Dala-dala niya yung buhay na pinangako ng Diyos, na tatapusin ng Diyos yung sumpa na siya rin ang may gawa ng habang nagkasala si Adan noon. Sinumpa ang tao na sa alabok tayo galing ay sa alabok din babalik. You are made from dust and you will return to dust. Sumpa po yan, isang curse. Kaya hindi po yan yung tunay o original ng kalagayan ng tao na tayo sana sa harapan at kasama ang Diyos ay mabubuhay na kasama niya magpakailan-kailanman.
para matupad ang ganyang programa. Kaya itinatag niya na ang Diyos sa langit ay magtayo ng isang kaharian. Hindi siya magtayo ng isang sekta. No? Hinayaan niya na paramihin ang mga sekta para makilala din balang araw kung nasaan na ayon sa bawat galaw sa spiritual at material, kung nasaan na o sino-sino na ang mga tribo ni Israel na lilitaw dito sa bansang Pilipinas, na yun ang paghaharian ng mga lingkod ng Diyos, lalong-lalo na paghaharian ni Kristo sa walang hanggan. Yung 1,000 taon na siya'y maghahari ng 1,000 taon, hindi ibig sabihin po na pagkatapos ng 1,000 taon ay wala na yung kaharian ng Diyos. Ano po yan? Na maghahari siya sa 1,000 taon kasama ang mga tao bilang prueba na unti-unti nang naibalik sa mga tao sa huling panahon, sa ating panahon, sa pang-7 milenyo, sa huling araw, na ito na po yun na yung buhay na kinuha noon, yung everlasting life ay maibalik na sa tao sa pamamagitan ng huling Adam. Kaya sa nakaraang mga panahon ay nabanggit natin na ano ba yung kahuli-hulihang kaaway ng Diyos na kanyang lilipulin, yung kamatayan na siyang naghahari sa kasalukuyan, na yan ang kanyang lilipulin. Kaya nga meron siyang mga palatuntunan, meron siyang mga batas, may mga alituntunin, yung tamang daan para makamit ng tao yung buhay na walang hanggan. Hindi pwede na maibigay lamang yung buhay na walang hanggan na wala tayong gagawin. Ang kaligtasan po sa spiritual at material ay meron po tayong gagawin ayon sa instruction ng Diyos. Sabagat sinabi niya na sino mang tumupad sa aking mga salita kailanman ay hindi magkakaroon ng kamatayan. Ibig sabihin, meron siyang mga salita, instructions na galing sa Diyos as the way of life, kung paano natin makamit yung mahabang buhay, paano natin makamit yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya nga, mga tao din marami din sa mga tao batay din sa kanilang paniniwala, kanya-kanyang paniniwala sa kanya-kanyang katuruan sa mga nasa sekta, na lahat ng tao ay walang tao na mananatili sa daigdig. Historically, wala pang tao na nabubuhay. Pagkatapos ng nagkasala si Adam, wala ng tao na nag-exist ng 1,000 years na compliance sana, na yan ang paraan ng Diyos na mabubuhay ang tao sa loob ng 1,000 taon. Bawat araw, bawat 1,000 taon. Wala. Ang pinakamataas na edad habang noong nagkasala na si Adam ay si Matusela, 969 years. Si Adam naman, nang nagkasala ay 930 years. So 70 years na lang ang kulang para makomply sana yung 1,000 years. Pero hindi pa pinagkaloob sa panahon na yon. Kasi ang Diyos ay naghihintay ng kapahingahan. Yung kapahingahan, yung pang-7 milenyo, na hindi na mahihirapan ang mga tao sa paghahanap buhay. Saan ba tayo nahihirapan? Sa totoo lang, sa paghahanap buhay.
Tulad noon ng wala na si Adam sa loob ng paraiso na nandoon yung lahat ng mga ikabubuhay ni Adam na hindi na kailangan siyang maghirap. Hindi na kailangan siyang maghanap ng pagkain kung saan-saan sapagkat everything is being provided by God para ang tao mabuhay. Kaya, yun ang hinahanap ng mga tao. Yung buhay. Kaya, hanap buhay. Hinahanap natin ang mga bagay para tayo ay mabuhay. Kaya nakalimutan na ng tao na mayroon palang formula ang Diyos na kailangan mahanap muna natin ang kanyang kaharian. Mga kapatid, sa kapal ng banal na kasulatan, para sa ikabubuhay ng tao, dalawang bagay lang ang nais ng Diyos na ipahanap para tayo'y mabuhay. Sinabi niya sa sulat sa Amos na sabihin mo sa mga anak ni Israel, na hanapin niyo ako, sabi ng Panginoon, para kayo'y mabubuhay. Ibig sabihin, hanapin natin ang Diyos. Magbalik loob tayo sa Diyos. Yung Diyos na lumalang sa lahat ng mga bagay. At isa lang ang Diyos kung ano mang tawag sa ibang mga tao sa Diyos. Pagdating sa Islam, totoo naman talaga na ang pangalan ng Diyos sa kanilang pagtawag ay Allah. Yun ang pangalan ng Creator, Allah. Dito naman sa pagpapahayag ni Malnari, kasi sa mahabang panahon mga kapatid, ay walang nagpapatunay kung ano ang tunay na pangalan ng Diyos sa Christian side. Kasi mabasa natin sa kasulatan, yung mga original context ng kasulatan, mula sa Hebrew hanggang naging Latin, ay sumasagisag sa 4 na litra. Yung pangalan ng Diyos mga kapatid, speaking of His true name, ay isinulat sa 4 na litra na walang vowels, no, puro consonant. Kaya ang kanyang pangalan ay tinawag na tetragrammaton, na ang ibig sabihin ng tetra ay 4. Grammaton cannot be read or unspoken word. Paano ba ito sinulat sa tetragrammaton? Yung YHWH. So, hindi mo mabasa yan yung YHWH. Hindi mo mabigkas ng isang pagbigkas ang pangalan ng Diyos. Pero bawat litra, pag i-spell mo yan sa Hebrew, Yud-He-Vav-He. Na yun ang pagbigkas ng bawat litra. Yud-He-Vav-He. Kaya tinatranscribe ito sa salitang Griego na GHVH. Na yung pag-transcribe ni Mahalari sa GHVH, yung J ay I po yan. No, iota. Tapos yung H ay E. Yung V, walang letter B. Pagbaliktarin mo yan, lambda. Kaya L. At saka A. Eli. Kaya ang nagpapatunay sa pagtawag ng pangalan ng Diyos sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo noon, habang siya ay nasa cross. During His suffering on the cross, tinawag niya ang pangalan ng Ama na Eli, Eli, lama sabachthani. Kaya yung mga tao na nasa paligid na nakarinig sa kanyang pagtawag, ang akala nila na tinawag ni Panginoong Hesukristo si Elias. So yan po ang palatandaan na he was calling a specific name pero na-misinterpret ng mga nakarinig noon. Kaya yun ang kanilang sabi na titingnan natin kung darating ba si Elias. Pero hindi si Elias ang kanyang tinawag. Yung Ama.
Kasi may kasabihan, sinulat sa kasulatan din na walang nakakilala sa Ama maliban sa anak. Kaya ang anak ang nakapagbigkas sa unang pagkakataon na hindi lang napansin ng mga tao noon na tinawag ni Jesus ang amang lumikha sa lahat ng mga bagay na Eli, Eli, lama sabachthani. Kaya ang tunay na pangalan ng Diyos, mga kapatid, hindi Jehovah. Hindi din Yahweh. Ang tunay na pangalan, Eli. Sa Islam, sa kanilang pronunciation, ayon sa kanilang lingwahe, ay Allah. No? Sa Christian, Eli. Sa Islam, Allah. So mayroong variation sa pronunciation. Tulad ba sa atin, yung pangalang Abraham. So, Abraham. Pagdating sa Islam, naging Abraham. Yung Eli natin sa kanila, naging Allah. So, tunay po ang pangalan na yan na Eli. Yan ang tunay na pangalan ng Diyos Amang lumikha sa lahat ng mga bagay ayon din sa katuruan ni mahal na Hari Philemon Ondok Riam Bonanza. Ulitin ko po, kung tayo'y mananalangin, magdasal, ay pwede po nating banggitin at pasalamatan ang lumikha sa lahat ng bagay bago pa lumabas yung tao ng kawangis ng Diyos na ang pangalan ng Creator, yung pangalan ng Creator na tinawag nating Diyos Ama. Kasi yung salitang Ama is the origin of all. Siya yung simula sa lahat ng mga bagay. Pasimula sa lahat ng mga bagay. Yung Diyos Ama. Kaya mga kapatid, ang ating tema, hindi lang tungkol sa kaharian ng Diyos, yung mga lihim. Kasi yung pangalan ng Diyos, mga kapatid, kahit nagtatanong si Jacob noon kung ano yung pangalan ng Diyos, ay hindi sinabi ng Diyos. Sinabi lang niya na ako ang Diyos ni Abraham at ako ang Diyos ni Isaac. Pero sa tunay niyang pangalan, hindi niya sinabi. Binanggit, binigkas ito ng ating Panginoong Hesukristo at pinatunayan din ni mahal na Hari na yung GHVH ang pag-transcribe sa Greek. Ang pagbasa po niyan ay Eli, tugma doon sa sinabi ni Kristo na Eli, Eli, lama sabachthani. Ayan po na ang panukala ng Diyos Ama na si Eli na siya ang magtayo, magtatag ng isang kaharian. So, kailan po yan nabuo yung panukala na yan? Doon mismo sa bibig ni Propeta Daniel. Habang ang mga anak o ang mga lahi o mga tribo ni Israel, lalong-lalo na ang mga taga-Jerusalem ay naging bihag doon sa bansang Babylonia. Ano ang purpose ng Diyos? Bakit niya pinabihag ang taga-Jerusalem doon sa Babylonia? Upang mag-umpisa na naman siya, makapagdugtong siya sa kanyang istorya sa daigdig patungkol sa kaharian. Na mula noon, mula nang naging bihag ang mga taga-Jerusalem doon, nag-umpisa sa istorya sa Babylonia na siyang Mesopotamia, na doon nag-umpisa ang istorya ng Diyos, kaya doon din mag-umpisa o nag-umpisa ang istorya sa 5 bansa na maging kaharian sa buong daigdig. Yung 4 na mga bansa, mga kapatid, na binabanggit ko, ulitin ko, yung bansang Babylonia, bansang Medo-Persia, bansang Grecia at Roma ay tapos na. At ang panglima, ito po yung bansang
Pilipinas na maghahari sa buong mundo sapagkat pangako ni Kristo na siya'y babalik upang maghahari. Saan siya babalik? Hindi na po siya babalik doon sa Israel kasi itinakwil siya doon bilang hari. Dito na po siya magpaluwalhati sa bansang Pilipinas, bansang nasa silanganan, bansa na ang description ay mga pulo ng dagat. Bansang nagkakabunga ng makakristong pananampalataya umpisa noong April 14, 1521. Para sa taong 1523, yan po ang sukat ng panahon na magbubunga ang bansa natin sa makakristong pananampalataya hanggang ngayon. Kaya hindi na po, uulitin ko, hindi po mahirap ang paghanap sa kaharian ng Diyos sapagkat susundan lang po natin ang aral sa kaharian ng Diyos, lalong-lalo na narito na tayo ngayon, nakatira sa bansang pinagpala ng Diyos, ang bansang Pilipinas. Napakagandang mga panukala ng Diyos para sa mga Pilipino. Kaya alagaan po natin ang ating katawan sapagkat ito yung maging kasama ni Kristo na may katawan rin na sa katulad natin bilang ulo sa pamumuno sa kaharian ng Diyos o divino gobyerno ng Diyos na sa loob ng 1,000 taon kasama ang kaniyang mga tao, yung tinawag niyang sariling bayan, ito yung bansang Pilipinas. Pero mag-ingat lang din po tayo kasi may nakasulat na marami ang magsidatingan mula sa Ilagaan, Akanluran, mula sa Silanganan, na magsisiupo sa kaharian ng Diyos kasama ni Abraham, Isaac at Jacob. Datapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa labas, doon magtatangis. May mga pagtatangis sa labas. Bakit itatapon? So may dahilan ang Diyos. Kaya wag nating bigyan ng dahilan ang Diyos na ang mga anak sana sa kaharian ng Diyos ay pawang itatapon. Nang itatapon tayo, kung wala tayong paniniwala, kung hindi natin katanggap-tanggap ang pagpatutuo, yung aral ni Kristo noon na dito na sa Pilipinas, yung pangangaral sa kaharian ng Diyos, na may mga sukat ng panahon na ayon sa propesiya, tinitingnan natin ang mga kaganapan sa bansang Pilipinas. Na sa kasalukuyan, yung parabol ng 10 virgins. So yan po ang kasalukuyan na status ng bansang Pilipinas. Yung chapter 25 ng sulat ni St. Matthew. Basahin po natin. Ano ba ang kalagayan ng Pilipinas ayon sa hula ng Diyos? So ito po yun. Sa chapter 25 hanggang 13, verse 13, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5'y matatalino, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapwat ang matatalino
ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangangantok o nangangaantok silang lahat at nangakatulog. Datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw. Anong sigaw? Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsipag bangon lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay na ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsisibili kayo ng ganang inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nasipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangagkilala. Mga kapatid, ito po yung talinghaga, isang parable na hula patungkol sa kaharian ng Diyos na maganap dito sa bansang Pilipinas. Walang ibang nagbigay ng tamang kahulugan ng aming lamang dakilang guro, ang aming supreme founder sa kaharian ng Diyos. Mahal na Hari Philemon Undok Triambunan siya. Na sa kanyang Bible exegesis, ayon sa kanya, na ang 10 dalagang birhen ay 10 mga presidente. At yung langis na tinutukoy rito ay yung everlasting wealth ng Pilipinas na ang tawag ay deuterium. Yan ang langis. Na yung 5 birhen na mangmang, hindi sa kanila pinagkaloob ang pagkuha ng langis sa hula na ang actual ay yung deuterium. Kaya yung 5 birhen na walang langis, 5 sunod-sunod na presidente po yon. Unang-una si Ramos, pangalawa si Irap, pangatlo si Arroyo, pangapat si Pinoy, at panglima ay si President Duterte. Tapos na po yung 5. At nandito na po tayo ngayon sa parable na 5 dalagang birhen na matatalino na may dalang langis. Ibig sabihin, sa kanilang panahon ay ipagkaloob ng Diyos ang pagkuha ng kayamanan ng Pilipinas na siyang magbubuhay sa ekonomiya sa buong mundo. Na siyang mag-redeem sa kalagayan ng buong mundo na global warming. Ang only solution po yan ay yung clean, green energy. Na ito na po yung deuterium. So, kailan makukuha? Sa kasalukuyan. Na yung 5 dalagang birhen na may langis, 5 mga presidente na ang una sa 5 ay nag-umpisa noong 2022 sa katauhan ni President BBM.
Sa lahat ng mga beneficiaries sa deuterium, lalong-lalo na sa The Real Alpha Omega Ring Trading Corporation at sa Philippine Deuterium Development and Management Corporation, huwag po kayong mawawalan ng pag-asa na sabihin nyo ang programa na ito ay hindi totoo. Hindi po ito programa ng tao. Programa po ito ng Diyos. Nag-umpisa na ang una sa 5 na si President BBM, na meron naman siyang natitirang 4 na taon. Kasi magkamali po ang hula kung sa kanyang panahon ay walang deuterium na magaganap. So, mga kapatid, pag nakahula ay talagang matutupad. Ang bawat salita ng Diyos, kahit tuldok, ay talagang mabigyan ng katuparan po yan. Kaya yan po ang status na hintayin po natin. No? So ngayon, kung napansin po ninyo na ang paglipas ng mga taon ay napakabilis sapagkat sinabi ng Diyos na ako ang Diyos ang nagpabilis ng aking panahon sapagkat ito na po yung panahon ng Diyos. Hindi na po ito panahon ng tao. Kung ano man yung mga panukala ng mga tao sa anumang mga organisasyon, pati din sa gobyerno, na hindi naaayon sa panukala ng Diyos, ay hindi po yan magtatagumpay. Sapagkat nakasulat na pag ang mga bagay na ito ay sa tao lang, ay hindi yan mananatili. Ngunit pag ang mga gawaing ito ay sa Diyos, ito ay lalagi magpakailanman. Kaya walang ibang magpapatuloy ngayon sa lahat ng mga bagay, yung mga panukala na naaayon sa plano ng Diyos. Kaya yan lang po muna ang maibahagi ko sa kaorasang ito bilang pagpapahayag in summary na ulitin ko ang kalagayan natin ngayon ay nasa 5 birhen o 5 mga pangulo na mayroong langis na sa kanilang panahon ay ipagkaloob ng Diyos ang pag-extract ng deuterium. Kaya hintayin lang po natin, huwag tayong masyadong mamadali kasi ang gusto ng tao kaagad-agad eh. Pero sa panukala ng Diyos, lahat ng kanyang mga kaganapan ayon sa kanyang plano, ang lahat ng bagay ay mayroong sukat. Kaya sa loob ng termino ng Presidente BBM, alalahanin natin tapos na yung 2 taon, so 4 na taon na lang. Kaya expect po natin ayon sa plano ng Diyos, sundan natin ang plano ng Diyos, titingnan natin yung galaw ng bansang Pilipinas, sa panukala ng Diyos, diyan natin maiintindihan na totoo ang mga programa ng Diyos na pinagkaloob sa mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga naniwala at nagsubaybay palagi sa programa ng kaharian ng Diyos na consummatum est, naganap na yung mga nakaraan, na bilang hudyat ng pagbabago, bibigyan tayo ng Diyos ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Kasi hindi makilala ang bansang Pilipinas na haring bansa kung mananatili ang kahirapan. Programa ng Diyos na ang bansang Pilipinas ay magiging pinakamayamang bansa sa buong daigdig, na ang mga Pilipino ay mga lahi na pinagpala na pinakamayamang tao sa buong daigdig, na tayo yung unang recipients na lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag. Kaya hanggang sa muli mga kapatid, ito yung lingkod, Ari Edgar Palor Ligotom, na
nagpapahayag mula rito sa banal na syudad ng Pilipinas, ang Dapitan City dito po sa Purok, New Jerusalem. Sa ngalan po ng ating dakilang guro, mahal na Haring Filemon Undok Riambonanza, at sa ating namuno ngayon, mahal na Prinsipe Rocky Ibanez Riambonanza, at sa buong puwersa ng kaharian ng Diyos, maraming salamat po at hanggang sa muli. God bless everyone.